topic natin, myoma. So lahat ng gusto nyong malaman tungkol sa myoma, signs and symptoms, ano yung mga test, opera ba or hindi, bisita natin isang napakagaling na OBGYN. So sila po yung gumagamot sa sakit ng myoma. Sila po ang doktor ng kababaihan, Dr. Catherine Howard. Dr. Kate, kamusta? Hello! Good day po sa lahat po na nanonood. Pag-uusapan po natin ang myoma at ano po ang mga pwede natin magawa about it. Yes. Dr. Kate, unang tanong, ano ba ang sintomas na may myoma sila? Or nalalaman ba nila based on symptoms na may myoma na? Maraming tao hindi alam. Probably 50-60% siguro ng mga kababaihan may myoma. Pero kung walang simptomas, ang usual dyan hindi nagpapacheck up. Pag maliliit ang mga myoma, minsan hindi na namin pinapansin, observation lang as the years go by. Pag ang myoma is benign, no? Ibig sabihin nun hindi siya cancerous. Ang myoma is a group of cells, abnormal cells na mabilis dumami, kaya ito pwedeng lumaki. Yung mga simptomas, doktora, na tinatanong ninyo, pwedeng abnormal uterine bleeding na lumalakas ang mens. Pag nagtanong kami, ano ba ang normal mens? 2 to 3 pads per day for 3 days. Tapos biglang napansin mo, after a few years, biglang 6 to 7 pads na. Next time, naka-diaper na, may mga blood clots. Lumalaki ang tiyan, ibig sabihin nun, kung lumalaki yung waistline, posible, ano ba ito? Myoma ba? Nalalaman namin kung, pwede rin pala pain, no? Pain, ibig sabihin nun, baka may naiipit siyang ugat o ibang mga organs, kaya ito nagkukos ng pain, either sa tiyan or even back pain. Para lang natin malaman kung may myoma ka, it's really via ultrasound, doktora. Usually, it's transvaginal ultrasound, or for those na wala pang eksperyensya sa sex, transrectal ultrasound. Or kung nakakapana na ng doktor na may pagkamalaki yung tiyan, pagkakapa parang matigas, no? Firm na mass sa tiyan, transabdominal na yung ginagawa. Ibig sabihin, yung ultrasound dinadaan sa tiyan, doon nakikita kung anong measurement ng myoma. May iba-ibang klaseng myoma, doktora. Ibig sabihin nun, pwedeng subserous myoma. Kung ito ang myoma, ang matres mo, ang subserous myoma is nakapatong lang. Doon siya lumalaki. Ang intramural myoma, nandun mismo sa muscle ng uterus. Yun, doktora, may pagkamadugo yun. Yung subserous myoma, kahit gaano kalaki siya, kahit 8 cm, 10 cm, basta nakapatong lang siya, pakiramdam mo, bloated ka. May pagkamalaki lang yung tiyan mo. Ang intramural myoma, pag ito ay lumalaki, mga 8 cm hanggang pataas, ang nangyayari, dahil nasa muscle siya ng matres, pag lumaki siya, pwedeng dumikit dun sa loob ng matres, yung endometrium na tinatawag. Ang nangyayari, dun siya tuloy nalalaman na may myoma siya kasi dinudugo siya. So, nakikita na intramural. Yung isa pang myoma is submucous. Ibig sabihin nun, submucous, pumupunta na siya dun sa loob ng matres na pwede siyang bumukol dun sa loob ng matres, endometrium, causing more bleeding. Depende yun, minsan doktora, 2 cm, 3 cm lang, dinudugo pasyente, pero liit, submucous myoma. May myoma pa pala, doktora, submucous. Ang dami ko tuloy nasasabi sa myoma. Prolapse submucous myoma. Ibig sabihin nun, kahit gaano kaliit o kalaki ng myoma, lumulusot sa kwelyo ng matres, causing a lot of bleeding. May nakilala akong pasyente, tiga Pampanga and Bicol. Ganon yung nangyari. Pagdating sa ospital, hemoglobin 5 lang. Sa sobrang pagdudugo ng myoma, bumaba ang hemoglobin, needing blood transfusion, at kailangan tuloy operahan o tanggalin. Ang tinatawag namin doon, vaginal myomectomy. Tatanggalin yung myoma, may stalk kasi parang may leg siya na nakadikit sa loob ng matres. Doon tinatanggal, nawawala na tuloy yung abnormal bleeding ng pasyente. Oh. Ang daming myoma, doktora. Yes. So, in general, ano ang gamutan, Dr. Catherine Howard, sa myoma? Kasi yung iba tatanungin, opera ba agad? Naku, hindi, takot ako. Ano ba ang choices nila? Maraming options po. Pag kung kunyari, unahin natin from inside going out.
Kung submucous myoma ang tinatawag, ang meron ka na nasa loob ng matres, as long as hindi ka dinudugo, usually mga 1 cm lang yan o 1.5, as long as hindi ka dinudugo, observe lang namin. Hintayin na lang natin ang menopause, okay na yon, no? Pero pag kung kunyari, ang myoma may pagkamalaki, 2.5, 3 cm, 5 cm, nag-prolapse na, yun, pag nasa loob ng matres, ang submucous myoma, pwede yan kayo rin, doktora. Tinatawag namin doon hysteroscopy. It's a procedure na tulog ka, may ipapasok na scope, may ipapasok na camera, at kakayurin yung nasa loob, kukunin po yung myoma na nakausli kung bakit ka dinudugo. Yun po yung sa submucous myoma. Yung isa na prolapse myoma na pag-usapan na natin, pwedeng vaginal myomectomy. Ang pinakamalaking nagawa natin is 10 cm kasing laki ng ulo ng bata. So, tinanggal po namin yung dahan-dahan para i-remove po yung submucous myoma. Pag intramural myoma naman, ganun din. Kung maliliit lang siya na hindi ka dinudugo, hindi po siya papakailaman, i-observe lang po siya yearly. Kailangan lang ultrasound every year at check-up sa doktor. Pag kalakihan naman siya, bata ka pa, gusto mo pa magbuntis, pwede tayo gumawa myomectomy lang. This is because of kung surgery po ang kailangan. Pagkalakihan naman, you're in your 40s or 50 at grabe ka duguin, most likely, doktora, hysterectomy na kami. Ibig sabihin nun, tatanggalin na yung matres. Ang subserous myoma, usually nakapatong, hindi ka nagkakaroon ng mga simptomas, hindi ka komportable ka pa sa buhay, pwede lang siya i-observe. Yung mga medication naman, kung pag-iisipan natin ng medication, pwede tayong gumawa ng mga GnRH, no? Like mga Leuprolin acetate. Meron din kami na mga gamot na ang ginagawa ng mga GnRH, pinapashrink ang myoma, pinapastop kapag duguin. Parang temporary menopause yung tawag namin. Pag ito lumiit, minsan nakakatuwa pa nga, doktora, kasi mas maliit yung gagawin na operasyon, less yung discomfort din sa pasyente. Hindi din ganun kalaki yung operasyon, less din yung kailangan na blood transfusion. Yung mga iba pa po, pag napaliit ng maganda yung myoma, mas madali din po yung operasyon. Ito lang, doktora, kasi ginagawa namin, this is temporary, yung GnRH. Ano ang susunod na gagawin after the GnRH? Kasi hanggang 6 months lang po ito binibigay. Past that, ang worry namin, osteoporosis. Opo. So, ano ang gagawin after this? Sa myoma kasi minsan may mga katabing adenomyosis, ibig sabihin nun may pagdudugo between the muscle tissue of the uterus. Maganda siyang ipashrink ang matres. Ang ginagawa naman namin doon, kung adenomyosis lang, kasi doktora, parang yung cousins yung adenomyosis and myoma. So ang nangyayari is pag napashrink namin yung matres, we can actually put an IUD insertion na may gamot. Pag nilagay yon, biro mo, doktora, parang 5 years ka, wala kang period. It's another form of medication na pag nilagay namin, yung IUD, may gamot, IUD levonorgestrel. May nire-release na gamot yon everyday para po hindi lumaki ang myoma or ang adenomyosis, na hindi ka naman kailangan operahan. Ayun. Marami, doktora. So, Dr. Kate, sa mga kababaihan, ano yung panawagan natin para hindi lumalala yung mga sakit katulad ng myoma? Kailangan ba yearly check-up with the OB, pelvic exam? Definitely, doktora, check up po sa OB na gusto ninyo o pinakamalapit sa inyo. Yearly exam talaga. Actually, ang kaduktong na niyan, doktora, ultrasound, pap smear. If you're 40 and above, sama na natin ang breast check, which is breast exam, breast ultrasound, and breast mammo. Pag may history ka ng family history ng breast cancer, mas mabuting gawin siya na mas maaga in the 30s. So, lagi po tayo gagawa ng self-breast examination even if you're 20. I heard from a
breast surgeon friend, ang earliest po niyang breast cancer is 19. So just imagine, all you need to do, siguro sa shower, pwedeng kapain ang breast right after menses, ang best time to kapa ng breast para tingnan kung may mga bukol or may masakit sa pagkapa or kung may sugat even sa all areas of the breast including the nipple and areola. Kasi minsan kung may sugat ka or parang yung tinatawag namin na orange peel, yung parang nagkakaroon ng mga uka or ulceration, maybe it can be a symptom of breast cancer. Okay. So sa ating mga kababaihan dyan, wag po kayong tatamarin o matatakot pumunta sa ospital kahit pa sabihin pandemic ngayon. Kasi baka may mga natatagong sakit na kailangan magamot agad. Yes, final words, Dr. Catherine Howard. Huwag kayo po matakot, mababait po kami. ang pinakagusto po namin is lagi maagapan ang kung ano man po ang makita. Wouldn't we want to hear na pag sinabi sa inyo ng OB ninyo na you are all healthy, yun po ang pinakamasarap pakinggan. Pero kung may makita, maagapan na mas maaga, kesa lumala na maging kailangan po na maging major ang operation ninyo at matanggalan po kayo ng matres. Pero hindi naman po din nakakatakot na magpa-opera, pero marami po tayong ways at options para maagapan bago maoperahan. Yes, so thank you.